on ng camera, no? Para makapag tayo. Para makapagkita-kita tayo, no? If you can on your cameras, no? Yung mga pwede or yung mga iba kung bagong gising nahihiya magpakita, okay lang din, no? Pero kung kaya mag-on ng camera, yan para mas ano tayo, mas interactive tayo for today. All right? So ila-live ko lang din to sa Facebook before we start para maraming makapanood sa atin, no? Kasi yung iba mas gusto nilang pinapanood sa Facebook Live no? Kaysa mag-plug in sa Zoom. Ayan. Okay, so ila-live ko lang to, no? So while waiting for the others, siguro yung mga nandito na, no, pwede siguro kayo mag-prepare na ng mga naiisip nyong questions, ano ba yung gusto nyo malaman, gusto nyo matutunan. Kasi I believe karamihan naman dito, no, is also striving for rank advancement to presidential director, di ba? Kasi syempre pag naging PD ka, meron kang meron ka pang bonus, no, na 525,000 and on top of that, syempre part ka ng council, no, meron kang palaging nakukuhang mentorship, no, from Sir Tom, Madam Kim, and of course the other PD members. So mas nadadagdagan yung growth mo, no, yung learning mo. So sobrang laki, no, ng advantage, no, once you reach that level. Pero syempre, may journey tayong pagdadaanan bago marating diyan, no? Ayan. So prepare your questions na naiisip, sulat niyo lang muna and then later on during the kwentuhan, no, pwede nating maitanong 'yan, di ba? Alright, so live na natin to sa Team Olympus page and you can also share this, no, with your teams, yung link natin. Ayan, okay, going live na rin tayo. Alright, so yan, nadadagdagan pa tayo. We have 37,000 participants na, no, dito sa Zoom. Okay, so before we start, meron lang akong i-share. Bago natin tawagin, syempre, ang ating special guest for today, no? Of course, thank you so much sa iyong time, no, PDMJ, and sa pag-share ng iyong experience, no, dito sa amin sa Team Olympus. Na ito, nandiyan din yung Team Rockstars, no, Team Pinakusog, shout out. So thank you for plugging in, no, and amazing morning, fantastic morning sa lahat kung nasaan man kayo. Whether nasa Manila, nasa probinsya, saan mang sulok ng Pilipinas or ng mundo. O, di ba? So, ano lang, no, ongoing, no? Ayan. Yan, no? So remind natin everyone, the Sales Superstar promo, no, is ongoing. So every day, no, may chance na manalo ng extra 30,000, no? If you have the highest sales, so minimum 300,000 or more, 'di ba? Every day 'yan, no? And 3 consecutive days, additional 10,000 pa. So imagine extra 100,000, no? Pag 3 consecutive days highest. 'Di ba? Mute lang muna natin. Yun. Thank you, thank you. All right, no? So that's the first reminder. And later, no? Later, meron tayong mini PRT, no? Sa McDonald's Alabang, tapat ng Acacia. So shout out since nandito na rin yung team Rockstars, no? Pinakusog, no? Or the other teams, no? Under nila Apply Marky and Carly, no? Feel free, no? Kung meron kayong mga downlines dyan, no? Pwede sila mag-plug in. So, meron na tayong mga speakers dyan, no? Meron tayong food from McDo, syempre. So, para mas padali natin, no? Yung growth ng ating business, di ba? So, ano naman yan, no? For all naman yan, not just for Team Olympus, di ba? So, that's later. And I think this is the last, no? For the first quarter. Kasi sinimulan natin to January. So nakaka 1 quarter na pala tayo, no? January, Feb, March na ginagawa natin to. And then pag-usapan natin, no, kung tutuloy-tuloy natin in that venue or ibang venue naman yung tatargetin natin, di ba? So that's McDonald's Alabang. So see you guys later, no? Team Olympus and the other teams, no? Feel free, wag kayong mahiya, no? May registration naman 'yan. Sabihin niyo lang kung anong team, no? And then syempre, pag nag-pay yung guest nyo, sa inyo pa rin naman 'yan. All right? Next is ayan, no? So ito, no, pakita ko lang kasi si PD Loren nasa Tacloban, no? So nagkataon, galing talaga ng ng Mini Cooper, no? So napansin niya lang daw sa likod nila, uy,
Mini Cooper yun ah. Tapos yun, no? So, doon sila nagkakita. Kumbaga, hindi siya sinasadyang pagkikita. Date lang pala ng Tacloban, no? Small world talaga. So, yan, nagkita sila dyan, no? And si PD Lore naman is expanding yung, of course, no? In-announce na natin yung kanilang Alpha, no? Alpha Insurance business. So, yan, umikot-ikot na siya, no? Re-establishing yung mga contacts, yung networks. So, meet ka dyan yung branch manager ng Tacloban, Ormoc, etc. So, nagkataon, nakita rin sila ni, ano, no, ni PDMK. Ayan, no? Ayan. So, wait lang po, mute lang po muna natin yung iba. Alright, no? So, yan, no? So, ito, share ko lang, no? Of course, maririnig natin yung sharing, di ba? Ng ating newest PD. So, ito, napakaganda ng quote na to, no? From the 5 a.m. Club, no? So, kinukwento ko, yan yung binabasa natin ngayon, inaaral natin ngayon. Sabi dito, everyone dreams, no, of being a legend until it comes time to do the work that legends do. So, kumbaga, palitan natin yung quote na yan, no? Kunyari, dream mo, gusto mo maging PD, di ba? So, everyone dreams of being a PD until it comes time to do the work that PDs do. Di ba? So, sino ba dito yung gusto maging PD, no? If you're doing the iPhone business, seryoso ka sa negosyo mo, gusto mo maging presidential director, you want to have 10,000 downlines, di ba? Kung gusto mo maging PD, type mo nga sa GC, no? Para makita natin sino dito yung mga future PDs. Type PD, no? Dito sa chat natin. Yan, pa-type PD. Yun, no? Dami agad, syempre. Di ba? Isa yan sa mga milestones, no? Of course, ito yung sinasabing, pag nag-PD ka na, malayo, ano yan? Yung malayo, malayo na, pero malayo pa. Kasi syempre may sapphire pa, may ruby pa, di ba? May emerald pa, di ba? May diamond pa, and so on. Di ba? So yan, no? Congratulations sa mga nag-type, no? Kasi nga, we have to remember, kung gusto natin maging PD, of course, no, merong work involved dyan. Di ba? It's not just a matter of wishing and wanting, di ba? Merong kapalit na time, effort, no? May kapalit na ano diyan, no? Kailangan nating aralin paano makarating diyan, no? So keep this quote in mind, di ba? So everyone dreams of being a legend or being a PD until it comes time to do the work that PDs or legends do, di ba? Kasi pag time na kailangan natin trabahuhin, hindi natin gustong gawin, di ba? Kung gusto natin ma-achieve yung isang bagay, kailangan willing din tayo gawin yung trabaho necessary, no, para ma-achieve yung bagay na yon, di ba? So ayan, no? So yan lang yung intro, di ba? Inintrohan ko lang, no, para sa sharing, no? Kumbaga setting the stage for our sharer for today. Kasi no, ako excited ako personally, no, hindi ko pa masyado alam yung story niya. Of course, nakikita ko sa Sizzle, naririnig ko kila Upline Marky and Carly, no, na yung team Pinakusog, no, sobrang lakas nga sa Tacloban, di ba? So I want to hear yung story, paano sila nagsimula, ano yung background nila, di ba? And ano yung reason, no, bakit nila talagang binigyan ng oras si iFern. Kasi for those of us, no, na ginagawa siyang seryoso, kinakarir, kumbaga, no, itong iFern business, may reason ba't natin siya ginagawa. And sa tingin ko, it's not just about the money, hindi lang siya about the financial rewards, no? Kasi kung financial lang yung tinitingnan natin, for me, masyado siyang mababaw, no? Kumbaga, hindi mo siya tsatsagain to the point na gagawin mo talaga siyang part ng buhay mo So, may mas ano siya may mas malalim na reason siya, no? Yun yung ano ko, belief ko personally. Of course, yung financial reward, syempre, welcome yan, di ba? Masaya yan, no? So, yun yung gusto nating malaman. Okay? So, without further ado, no, tingin ko meron din siyang i-share na video for us, no, para makita natin yung life story niya. And then later, kwentuhan tayo, no? We can ask questions, no? And we can learn from our newest PD, di ba? From Team Pinakusog all the way from Tacloban. Grabe ito, no? And ito guys, para sa hindi nakakilala sa kanya, kasi syempre yung iba, no, hindi naman laging exposed, no, sa stories ng ibang mga members. Basahin ko lang yung profile niya para may idea tayo sino ba tong guest natin for today. Ayan, no? Kasi syempre inisip natin, oy, meron tayong guest na PD, no? Pero baka hindi natin alam, no? Ayan, no? So ito yung kanyang background, no? Former finance project manager. O, di ba? Magandang title din yan, no? Pharmaceutical Product Development Company. O nasa pharma na pala siya. 8 years, no? Former supervisor ng JP Morgan Chase. Diba? Familiar ako dyan sa JP Morgan Chase, no? Kasi kami Capital One.
So parang ano rin to, no? American Bank, no? For 3 years daw siya. Car Club, luxury car club. Yan, nakita nyo nga, yung Mini Cooper, no? iPhone Mini Lady siya. Rolex Club, no? Multi-Millionaires Club, Mini Ladies Club, and of course, no? Presidential Director. Grabe. And in a span of how many years, no? Parang ilang years lang siya. Pero ito, hayaan na natin siya magkwento, no? Without further ado, no? Let's welcome the newest PD of iFern, MJ Garcia. Yan. Thank you, Upline, sa oras. Hi, fantastic morning, PD Adrian. Yan, thank you po. Hi, fantastic morning. Ayan, Hi, Upshi, fantastic no? So, morning. yes, hi, fantastic morning. I'm sure excited na yung lahat, no? Malaman yung iyong story. So, yan, you can share your screen kung meron kang gustong i-play na video, mga pictures, and so on. So, siguro simulan natin dun sa background, sa life story. Yan yung lagi nating inaabangan eh. Mag-play lang ako ng intro video up. Ayan, sige po, sige po. Where's the Can you confirm na may nakikita na po sa screen? PD Adrian. Yes, PD, kita na. Efren and MJ intro. Up MJ and Up April. We're so grateful na na-part kami no Team Pinakusog. Sila yung tipong upline na ipaparamdam sa'yo na hindi lang to basta negosyo lang. Sila yung the best na gift na meron namin this year and last year. Thank you so much. Thank you. Thank you so maraming. Nakamute ka, MJ? Ay, PD, nakamute ka yata. Ayun, yun po, PD Adrian. Life story video dapat yung i-play ko, kaya lang mahaba. So, yung intro video na lang.
Ayan. So, ang ganda ng pagkagawa ng video, no? And yung music parang ano talaga, no? Nakakaano ng emotions na kilabot. So, ayun, PD, no? Siguro start tayo sa kwentuhan, no? Kailan ba kayo nag-start sa iFern? Ano yung reason ba't kayo nag-join? And nung una pa lang ba, nakita niyo siya na negosyong seseryosohin nyo? Or it took time para ma-realize siya? Ay, fantastic morning muna, pabate. And of course, thank you so much, PD Adrian, for this invitation. Ang Team Olympus, Walang Olimposible, has been one of the teams that Pinakusog really look up to. So, nakatingin kami sa inyo kasi laging masaya, laging maaliwalas, no? So, nakakatuwa nga, sabi ko law of resonance kasi kakasend lang ng invitation ng umaga. Tapos nagkita kami nung hapon. We were in Baybay yesterday because may igra-grind kami. Tapos nung pauwi kami, talaga namang sinadya ng pagkakataon na magkita kami ni PD Lauren. So shout out kay Up Lauren. No, siya talaga yung unang nakita, kumakaway-kaway siya. Natutulog ako pa uwi tapos ginigising ako ng asawa ko. Andito daw si Up Lauren, kumakaway, 'di ba? Tapos yun nga nagpa-picture kami, konting catch up. So ayun, masaya ako, masaya yung puso ko, and thank you so much for your invitation, PD Adrian. And sa lahat ng nandito, ay fantastic morning. Pwede po ba pabati muna ng ay fantastic morning sa chat para mawala yung kaba ko? Kasi PD Yes. Adrian yung kaharap ko, medyo para akong napupupo na naiihi. Grabe naman. Ayan, Ayan. ay fantastic morning muna. Ay, fantastic morning. Pwede rin kayo mag-unmute, guys, no? Para magbatian tayong ay, fantastic morning. Yan. Ayan, so Fantastic ay morning. fantastic Morning, morning. FMJ. Fantastic morning, PDMG. Yes, andyan pala ang BFF ko na very supportive. Yes. Hello. Hi, fantastic morning. Nasa mansion kami. Hi, fantastic morning. PDMG. Fantastic morning, FMJ. Ganda. Fantastic morning, MJ. Ayan, okay na, tama na. Ay, fantastic. Parang ayaw naman magpaawat. Lalo So, pa ay, yata fantastic kinabahan. morning, everyone. Ayun, yung tanong ni PD Adrian, no, is kailan ba nag-start, no? Tapos, bakit ginawa si iFern? Sineryoso ba agad si iFern? Tama ba? Yun yung tanong, PD Adrian. Yes So, po. oo. Going back lang, nag-umpisa kami April ng 2021. Ang unang napresentan talaga is yung asawa ko, si Efren, because Efren is an IT programmer at alam nyo naman ang background ng uplines namin are both ITs also, si Upmarky and Upcarly. So shout out kay Upmarky and Upcarly, our angels yung nagdala sa amin kay Efren. No? So nung in-invite si Efren, sa totoo lang, dati na siyang in-invite. Kaya lang, hindi pa siya nag-yes kasi that time, number one, siguro busy-busyhan siya or actually, nagkukunwari lang siyang busy, wala pa po talaga siyang pang-join. Hanggang si Upmarky that time was posting na nagmi-Millionaires Club na siya. So yung asawa ko, pandemic that time, mahilig kaming part-time, nag-real estate kami, Sun Life, insurance agent also. So wala kaming mga pang-extra income kasi nga work from home kami pareho kasi lockdown. So timing na timing, yung talaga keep posting your results. Because of the result of Upmarky, si Efren mismo ang nakaalala na ini-invite siya ni Upmarky at si Efren mismo ang lumapit kay Upmarky, and yun na, nag-join na siya without me knowing. Hindi ko po alam na join siya. Credit card niya lang. Di ko alam kung anong ginawang pagkukumbinsi ni Upmarky. So nasa ano yan, nasa training yan, na okay na yan, kaya mo naman nabudol. Pero sa totoo lang, kahit hindi siya budulin, willing na siya magpabudol. Kasi gusto niya talaga na mag-join. Kasi number one, nung time na yun, di ba, pandemic, actually, aside from vitamin C, vitamin D3 talaga ang sinasabi that can help boost your immune system. Na pag naka-COVID ka, kailangan mega dose ka talaga ng vitamin D3, tama? So, kahit naman mag-join siya or kahit mag-welda siya doon, that time, hindi pa 73.5 eh.
So, magjo-join talaga siya without me knowing, and it's okay. Nung nagsabi siya sa akin, hindi naman ako nagalit kasi kaming mag-asawa naman talaga, halimbawa nung ako naman ang nag-aahya sa kanya sa insurance, go siya kahit hindi niya gets. Tapos nung magre-real estate naman, go pa din ulit siya, ako ang nag-invite kahit hindi ko gets. So anong karapatan ko magnega-nega, pag siya nga ang nag-aya, pag ako ang nag-aya, go siya. So nung siya ang nag-aya, hindi ako nag-go pero hindi ako nagnega. So ang style niya, so kung andito ka, speaker mode mo 'tong pinag-uusapan natin, tas kung may nega kang asawa sa katabi, paanuhin mo na, padikitin mo na, speaker mo lang. Kasi naririnig ko yung mga RBA presentations online hanggang sa umatan ng sizzle, hanggang sa nung naintindihan ko siya without my husband convincing me, ako mismo ang nag-decide na itodo natin siya i-family package at uuwi kami ng Tacloban. Yun na, tas dun na nag-umpisa yung story ng pinakusog. So nung una, sa totoo lang nung una talaga, I have to be honest, 'di ba mahilig kami mag-extra-extra. So sa totoo lang nung una talaga, ang nakita ko sa kanya is madaming pera, sasakyan, um, mayayaman yung mga taga-iFern. Yun talaga, ayoko magpaka-ipokrita 'no, until such time na hindi na lang siya puro pera. Habang pinapalaki mo yung business, nagkakaroon ka ng mga tao, it's no longer about the money kasi kung pera lang bibigay ka. Pero katagalan yung nagkakaroon na ng mga sasakyan ng downlines mo, hindi na lang ikaw ang nagtatapdi, dumadami na. Kung ikaw may luxury car tapos may dalawa ka na sa ilalim, mas masarap siya. Mas masarap siyang gawin. Ayun po PD Adrian, gano'n kami na-invite at dun kami biglang sumeryoso na kay iFern, lalo nung umuwi na kami ng Tacloban, dun umpisang seryosong ginawa yung business. Wow, ang ganda nun, ang ganda ng simula, no? And marami ako napulot na learning dyan, guys, ha? Nagno-notes ba kayo? Kasi it's a good reminder, di ba? Sabi nga dito ni PDMJ, no? And nag-comment din si Upline Marky na 1 year in the making pala yon, no? Hindi agad nag-join, no? Na-invite na, napresentan. Tapos sabi ni PDMJ, no? Nag-BBC-BChan. Yun pala, wala pang-join, o, di ba? Baka kasi meron kayong mga ini-invite, di ba? Tapos napresenta, nakala nyo hindi na interesado, umiiwas. Yun pala, wala lang pang-join. And sabi nga ni PD MJ, no, keep posting results. Kasi, di ba, nanonood lang, and then eventually, baka sila na makarealize, no, na, ay, sige nga, mukhang maganda talaga si iFern, join na ako. So imagine, kung meron kang prospect, baka sinubukan mo lang, kasi sinukuan mo na, baka kailangan natin tiyagain, no? 1 year in the making, baka meron ka na rin PD sa ilalim mo, di ba? Yun lang pala iniintay, no? So, ang gandang lesson yan. Ma-share ko din PD Adrian, sabi ni Marky, may nag-iisa lang siyang, sinulat niya yung pangalan ni Efren, nag-iisang prospect list niya lang sa notebook niya. Di ko alam. So there's power in writing. There's Yes. power in manifesting. So isulat mo na kasi magtataka ka ba't si Efren yung sinulat niya, tapos biglang si Efren is, yun nga, na-connect sa akin. Ang galing, no? Tama ba, Marky? Nag-iisang prospect list. Yung buong Isang page, page, no? isang Puro page, FF. pangalan lang niya, isang page. Dedicated. Hindi pala, sorry. Sa isang page, nag-iisa yung pangalan niya. Yung ibang prospect list nasa ibang pages. Tama no? Tama yung power in writing, di ba? So talagang very powerful yun, no? Wag lang yun nasa isip natin, no? Sulat din natin para maging mas malapit sa katotohanan, di ba? So 1 year in the making, and then yung nag-join kayo, sabi nyo nga, umaattend kayo ng mga event, inaaral nyo pa siya, pinapakinggan nyo siya. Meron bang specific moment, no? Na parang naging turning point siya for you? Na yung moment na yun, naisip nyo, sige, tara na, ito na to, todo na to. Ano yung moment na yun? Meron ba kayong narinig? Meron ba kayong phrase? Or, alam mo yun, something na nag-spark, nag-trigger ng turning point? Actually, ang trigger point namin that time was sizzle. I would like to emphasize on that, yung mga events, hindi mo alam kung kailan kikiligin yung downline mo. So lahat nung nasa sistema ni iFern are really working. Kasi nag-umpisa kami, 'di ba ako, ang ginawa ng asawa ko sa akin is naka-speaker mode lang yung phone niya or laptop niya every time na may RBA is online.
So because of that RBAs, medyo nadadagdagan yung belief ko sa iFern. Until such time na umattend kami ng pinakaunang CZEL, ang naalala ko, ang host nun ay sina VP Keith, yung Gilas. So sila yung host ng event na yon. CZEL, not offline ha, hindi siya live, kundi online lang siya. So online nga na CZEL, yun ang nagpasabog sa akin, which made me decide. Actually, hindi ako nakatulog after nung CZEL. Hanggang sa ang dami ko na panaginipan kong bahay, sasakyan. Literal, hindi ako nakatulog. And then I decided na sabi ko, Dad, uuwi talaga tayo ng Tacloban. Kasi hindi kami pala kaibigan, kahit sa condo namin wala kaming kaibigan, kahit yung mga katabi wala kaming kakilala. Yung asawa ko din is very mahiyain, bilang ang kaibigan namin sa office. So wala talaga. So ako lang, ang alam ko lang, may probinsya ako. Yung probinsya ko, posible doon. So yun, hanggang sa nag-decide na kami na umuwi. Talagang ano, no? Very powerful yung mga events natin, no? So, another reminder guys, no? Wag nating take it for granted, no? Wag nating i-take for granted yung mga events whether online, offline kasi hindi natin alam kung kailan magsa-spark yung talagang sasabog yung member natin. Sige, ito talagang nakita ko na yung gustong ipakita sa akin. Go na to, laban na to, no? So yung sinabi nyo, no, Upshi, kasi sabi nyo mahiyain kayo, pareho ni Upline Efren, no? So, para sa mga mahiyain, kasi maraming ganyan, no? Paano nyo siya sinimulan bilang mahiyain kayo? Paano lumaki yung grupo ninyo? Marky would always say talaga kay Efren na mahiyain. Kasi kilala ni Marky, magkatrabaho sila dati, 'di ba? Tapos ako hindi naman ako mahiyain talaga. Ang mahiyain si Efren, no? At tahimik. Although hindi din ako pala kaibigan, pili ako sa kaibigan. Basta iba kasi ako mag-isip. Ayoko sumama dun sa mga, like halimbawa sa work, since nagmamanage ako ng tao, hindi ako mahilig sumama sa circle na puro new. Parang ang mas gusto kong sinasamahan is mas mataas sa akin or mas mature sa akin kasi doon ako matututo. So yun yung characteristics ko. Pero si JR, kahit tahimik yan, magaling siyang makisama, makatao, ganun siya. Tapos ako, marunong makisama, and of course, nagmamanage na kasi ako ng tao. Nagli-lead ako sa JP Morgan Chase ng mga tao. Tapos at the same time, dun sa dati kong trabaho, I was a project manager also. Naghahawak ako ng 15 katao. So, yun yung skill set ko. Yung pagiging mahiyain ng asawa ko pero magaling mag-asikaso at maalaga, no? Parang natural sa kanya yun. Siguro combined, that helped us grow our business. Yun yung nakatulong sa amin. Maganda, no? Talagang partnership po yung nangyari sa inyo. Kasi yun yung advantage ng mga power couple, no? Kumbaga, you combine your strengths, no? And then para ma-eliminate yung weaknesses. So parang kumbaga, PDMJ, ikaw yung magaling na humakot ng tao. And then sa pakisama naman in terms of keeping, no? Si Upline Efren, no? Yun yung strength niya. Tapos ang ginagawa niya is happy talaga kami when we grow this business. It's not only me, it's a combined effort talaga. So ako ang nagmamanage ng tao, ako ang nagga-gather, ako yung nagtre-train, ako yung naglo-closing. So yung mga paghawak ng network, ako yon. But hindi lang yun ang ginagawa sa network. You also assist sa technical. Medyo mas mahaba ang pasensya niya when it comes to that kasi siya yung IT. Okay? And at the same time, binaback-upan niya ako kasi hindi ko kaya minsan i-manage yung mga medyo oldies. Kasi ang ikli talaga ng pasensya ko. So, mabilis ako mainis. So, pagka mga ganun, pass the button kay JR. So, siya ang bahala mag-manage sa kanila. Pag alam niya na isa, dalawa, tatlo at pasaway na talaga, Dad, i-endorse ko na yan sa kanya. Siya kaya niya yun hilutin. No, so kaya niya ma-keep. Ako medyo mangingilag na sa akin yung mga yan. Although andyan pa din yung respect. Pero ayoko kasi alam ko yung sagad ko. So pag sagad na ako, sinasalo ako ni Efren. Kasi siya ang mas mahaba yung pasensya. Ganon. Ayan, parang common theme yan, Upshi. Ewan ko lang kung mag-agree sa akin yung mga mag-aasawa dito, no? Madalas, when it comes to patience, no? Talagang nandyan yung mga lalaki, no? Para isalba yung pasensya. Yung mga babae naman, sila yung mabilis di ba?
Yes. uminit ulo, mainis. Tama ba? Agree ba kayo dyan? Ayan, sabi ni isa rin Mina Lady, si April, no? True Mm-mm. daw. Sila ni Upline Marco. Ayan, no? So, maganda yung ano, no? Yung partnership, no? Maganda yung combination nyo. Nung una pala, ang nag-bought in talaga sa iFern Business System is si Apshi Efren, no? And then eventually, tsaka ka napag-decide. Sino yung una yung naging member or we can say sino yung una yung naging leader? Kasi minsan yung napapa-member natin, hindi naman agad sila active, di ba? Mm-mm. Sino yung una yung member na na-feel nyo, uy, meron na tayong kasabay, no? Na gawin itong business natin. Okay. Ang ganda nung tanong. Parang nagba-backtrack ako. So, ganito yung nangyari, no? Wala kaming kakilala because I've lived in Manila. I've worked in Manila for 15 years. So technically, wala na talaga ako masyadong kaibigan dito sa Tacloban. And lahat kasi marami ako nakakausap sasabihin ay hindi ko yan kaya, wala akong kakilala. So literal, wala na akong may kakilala, walang masyadong kaibigan. Kasi detached, wala na kahit high school, elementary, college, wala na talaga masyado. Pero mayroon kang family. May mama ka, may papa ka. Actually, ang PD is dalawa lang yan, isang leader sa left, isang leader sa right. Ang negosyo natin ay left and right lang. So yung mama at papa ko, naka-refer lang ng aunt ko na nag-ano siya dito. Ewan ko kung kilala nyo yung Natasha. So, into direct selling din siya. Na-refer yun ng mama ko. And then, sa right ko naman is yung kambal ko, si Attorney Grace, is my co-lector siya na teacher. You see the point? Ang una kong mga members are my family. Since wala akong kakilala, then walang choice yung family ko, yung papa ko, kinukulit ko ng kinukulit, nagmamakaawa ko pa, gusto ko na mag-resign, gusto ko na umuwi ng Tacloban. Por favor, tulungan mo naman ako ngayon lang ako hihiling. Ganun yung mga words ko sa kanila. So, wala silang magawa, kundi mag-refer. Okay, kasi ako walang kakilala, so there's power in referral. Hanggang sa si Auntie Marel, nagkaroon ako may nakilala ako from Palumpon hanggang na-direct ako sa leader ko ngayon sa Ormoc, which is Marie Cris Cantero. So, wala na akong kakilala sa downlines ko. It was all because of referral. Si Juvel naman is still my leader, Millionaires Club na, Field Vice President na, hanggang dumami siya. Si Juvel may na-refer na teacher, si Mama M may na-refer na Ate Jen, may na-refer na Bastes, may na-refer na Paran, hanggang sa refer. Since wala akong, kasi alam mo yung weakness mo, wala kang tao, hindi ka masyadong makadirect, na-direct mo lahat sa pamilya mo, then, ang gagawin mo, ididung ka sa strength mo na mag-alaga ng tao. Tapos pag naalagaan mo yung dalawa, tulungan mo alagaan yung ilalim. Ituro mo paano mag-alaga ng dalawa. Magdadalawa. Hanggang sa'yo na siya. Siguro ang strength ko is doon sa alaga. Kasi ang skill ko nga is organizational eh. Yung training, maghawak ng tao. So doon ang minmaximize ko. Kasi weakness ko yung mag-direct. Yun po. Ayun. Thank you PDMJ. Magandang ano rin yan. Magandang learning and realization for I think majority of the people here, mga nakikinig, no? Kasi marami sa atin ang pumipigil sa atin sa growth ng ating business is yung idea na wala na nga tayong kakilala. So, yung example mo pala, grabe, no? Kumbaga, yung iba iisipin, you have to start over kasi sa Tacloban, bagong mundo ulit sa iyo yun kasi for the longest time, wala ka dyan. Pero, kaya pala, no? Kaya pala kahit wala kang kakilala. So, you started with family, referral, which is yun naman yung business natin. So, ayan guys, dun sa mga, di ba, meron tayong mga downline, sinasabi upline, wala na akong kakilala, naalo ko na lahat. Hindi pa pala, no? Meron pa pala. So, maganda rin yung sinabi ni PDMJ, very important sa ating business is yung alaga ng tao. Kasi nga, people relationship business tayo, no? So, napakaganda nun, yung alaga-alaga. So yun, no? Siguro yun yung next na flow ng kwentuhan natin. Speaking of alaga, is ano ba yung share mo, no? Na mga tips paano mag-alaga ng mga tao, paano mag-alaga ng grupo. Ganyan. Ay, PD Adrian, may nagtatanong, ano daw yung ibig sabihin ng pinakusog? Pinakusog is waray-waray term, which means pinalakas sa Tagalog. Yun. Oo, wag pinausog ha. Wag pinakusog. Ang pinaka root word niya is makusog, malakas.
ang team ko nag-umpisa sa pangalan na yan, Makusog. Pero nung unti-unti na promote, ginawa na namin siyang Pinakusog. In time, gagawin na po namin siyang Pinakamakusog, Pinakamalakas. So yun siya, may history yung pangalan na yan. Ayan. So, yung sa alaga naman, nung nag-uumpisa ba to apps na alaga? Yes, kumbaga while you're growing. Ibang levels kasi yung alaga. Yan, sige. I-share nyo po. Paano yung iba-ibang levels ng alaga? Yan. Pag wala ka pa pong tao, yung alaga is, syempre ang inaalagaan ko, yung kambal ko, at saka si Attorney Mapa, at saka si Papa, kasi sila ang makaka-refer, tama. So, ang style ko sa kanila, malakas kasi ako magpakain, ayain kong kumain. Tapos habang kumakain, ang diskarte ko, sabihin ko, kambal, patingin nga ng phone mo. Kasi hindi ko naman siya pwedeng utusan. So, hihingin ko yung phone niya. Tapos mag-scroll ako sa friends list niya. Tapos, ngayon, kukulitin ko siya. Kung ayaw niya mag-message, ako magme-message. Do whatever it takes, di ba? Maka-client lang. Kasi wala ako choice. Hindi ako pwede pumayag na walang nakakausap in a day. Take note, umuwi ako ng Tacloban. Number 1, ang laki ng tinaya ko naka-family package kami. Pati si mama at papa may accounts. Ako din ang nagpasok. Parang kinapitalan ko sila pati kakapatid. Kasi that's the only way na pag may account na sila, mapipilitan sila mag-refer. Kasi may bala ako sa kanila eh. Kumbaga may isusumbat ako, charot. Sumbatan to. Yun pala yun. Joke lang. Ang point ko, para magkaroon ako ng dahilan na manghingi ng referral kasi may account sila. Ang barter ko, kaya kita nilagay dyan, ikaw ang inuna ko kasi ikaw ang gusto kong tulungan. This time, ako naman yung tulungan mo. Magre-refer ka lang naman at ako naman yung kakausap. Ganon. So, pag bago ka, then mag-alaga ka dun sa mga iilan. Huwag ka munang mamili. Pag iilan pa lang yung tao mo, like mayroon ka pa lang namang 5, tas puro yan, syempre pag nag-uumpisa yan, may mga downlines talaga na entitled sa una. Parang feeling nila nung naglabas sila ng 73.5 is binili ka, sahod ka na. Parang ganun yung pakiramdam nila. So they are very much entitled. Kasi ako ganyan din, nung nag-uumpisa, may times nagtatampururot ako kay na Upmarky, Upcarly pag hindi agad napapadala yung package. Alam mo yon, gusto ko pag sinabi ko, gawin nila agad. So kahit ako, entitled ako ng una. But you have to understand na yung downlines, prinoproseso siya. Hindi siya agad na andito na siya agad. Hindi ibig sabihin na 5 fingers or na new distributors orientation na siya, is kahit 5 pa yan, hindi pwede na ito na yung mindset mo, andito siya. So dadahan-dahanin mo siya. Wag mo siya agad na okay na invite mo na NDO mo na. Ngayon ang sunod mong tanong, mag-client tayo, may ipapaprospect ka ba? Wag ganon. Lahat ng transition phase is very painful. So, nagtra-transition siya from employee or busy siya sa trabaho or busy siya sa negosyo niya. Itra-transition, ipipace mo siya na nag-a-ifern siya. So, hindi pwede na agad-agad pinupukpok mo siya kasi mapre-pressure siya, hindi ka niya naisisin. So, ang style, kasi kilala mo naman siya, ano yung trip niya pagkain. O ayain mo muna, habang inaaya-aya mo siya, tinataasan mo yung belief, you are the bridge. Laging bridging, wag muna kwento na mag-prospect ka, wag munang utos. Wag munang utos. Ang gagawin mo sa kanya is more of, kasi ang una talaga, pag nakita mo na ang nakita ko at ginagawa mo na ang ginagawa ko, kikitain mo na ang kinikita ko. So, ang trabaho mo sa una is ipakita. So, ang gagawin mo talaga sa una is i-excite mo siya sa Jordan, i-excite mo siya kung wala kang result sa result ng upline, puro kwentuhan, natataas yung believe niya sa ifern. So, you also maximize kung ano yung mga events, yung centering na yan, lalo pag nasa Manila. Kung ikaw, wala kang result, ididalhin mo siya sa office, Mini Ladies Wednesday at saka yung Friday. 'Di ba? Lahat ng events, dalhin mo siya. Kasi dun lalaki yung believe niya. Kasi nga 'di ba inuunti-unti mo siya na makita yung nakita mo pero hindi drastic, hindi yung hingi agad ng prospect, tara na mag-client na tayo, hindi na pressure na siya. So ang una pakainin mo muna, alagaan mo muna, asikasuhin mo muna before you focus na mabawi yung 73.5 mo.
before you focus on ROI, IOR muna, invest on relationship. So may katapat yan na pera yung pag-aalaga, like papakain ka, pero diskarte na yan. Huwag mo naman siyang pakainin ng laging dinner. So may scheduling din yan, like pakape, mga ganun. Mga tipong mga 4 p.m. para kape-kape lang. Pero chumichika-chika ka na. Ako dati yung style ko, lalo nung mayroon akong Juvel lang at Auntie Marel, ang style ko, naaral ko na ang Tacloban, alam ko na kung saan ang mga kainan na pangmasa, pero sasaya siya. Idi meron kami ditong barbecue na malapit sa dagat. Alam nyo naman ang dating ng dagat. Ang dagat is very relaxing. Nagiging sentimental kapag may dagat. Idi hinahalungkat ko yung downline ko, pinapakain ko siya sa barbecuehan, aalamin ko yung buhay niya. Yung interesado ka muna sa buhay niya, hindi sa pera niya. Okay? Yun. Relationship building. Tapos, ang gagawin mo sa kanya is pinagkikwento mo siya ng buhay niya. Hinahalungkat mo na pala ano yung hanggang sa gagawa ka na ng pangarap. Bubuhay yung pangarap niya. Kasi patay na yung pangarap niya, pagod na siya magtrabaho, pagod na siya magnegosyo. Lalabas yung pain. So, pag nakuha mo yung pain, lumabas na, doon ka mag-uumpisa mag-build ng pangarap from pain. Hanggang maiintindihan niya, ay, ito pala si Ifern. Pag tinodo at ginawa ko pala si Ifern, is ito ang mangyayari sa akin. Hanggang may kasama ka na. Para bang aalamin mo yung sugat. Tapos pag na-identify mo yung sugat, budburan mo pa ng toyo, suka, asin hanggang humapde. Tapos pag humapde, gamutin mo. Ano yung gamot? Pangarap. Tapos pag luminaw na ang vision sa kanya, it all starts with a vision. Pag naramdaman niya na yung trust, gumaan ang loob niya sa'yo, concern ka sa kanya, hindi sa income, concern ka na mabago yung buhay niya, magtataka ka, siya na mismo ang kusang magbibigay. Siya mismo na pag nag-chat ka palang, apps, may papalatagan ako. Apps, kasi alam mo, parang ang tao minsan pagod na sila sa buhay, hindi na pressure ang kailangan idadagdag mo sa kanila. Ang kailangan nila makikinig sa kanila. Pag pinakinggan mo sa kanila, hawak mo na yung baton, susunod na sila sa'yo. Ganun siya. Yes, napakagaling. Ganda ng mga sinabi ni PDMJ, no? Guys, grabe, no? I hope, nag-take notes kayo and tumatak yung mga sinabi. So, ngayon, PD, after hearing yung shinare nyo, no? Naintindihan ko na kung bakit, sobrang bilis, no? Kasi yung journey nyo, sobrang bilis nyo to Presidential Director. Ngayon, alam ko na kung bakit, no? Doon sa mga nuggets of wisdom na share nyo. So, napaganda ito, nag-notes ako, no? Maganda yung quote na binitawan ni PDMJ, no? Sabi, dapat interesado ka muna sa buhay niya, hindi sa pera niya. No? So marami kasi sa atin, pag member na natin, di ba? Kumbaga, uhaw na uhaw tayo sa mga referral, no? Kinukulit agad natin, oy, mag-refer ka naman, sir, ma'am, ganyan. Trabahuhin natin yung account mo, trabahuhin natin yung account mo. Puro ganon, no? Pero yung style pala ni PDMJ, no? Kumbaga, pinapakain niya muna, inaalagaan niya muna, asikaso, kwentuhan. So napakaganda, no? Very refreshing take, no, sa network marketing. Kasi karamihan yung mga ibang networkers ang habol pay in, di ba? So tama, ang ganda nung sinabi nyo na na yung mundo, yung normal na buhay, no, puno na yan ng problema, ng stress. Hindi na yung para dumagdag ka pa sa pressure nung nung downline mo or member mo. So napakagaling, grabe. Kaya pala, no wonder, no? Kaya pala isa na kayo sa mga PDs na ng IFER, nakakatuwa. So thank you for sharing that, no? And yun, no? Hindi agad utos or hataw or grind agad, no? Kumbaga, pakita muna natin sa mga members, no? Sa mga bago natin napapayin, kung ano ba yung mundo ng IFER, bakit ba siya maganda, bakit ba siya masaya, bakit nila dapat bigyan ng oras, di ba? So ganun siya, no? Yun yung maganda mga shinare, no? Ni PD. And yun nga, no, yung levels of alaga, no? Iba-iba yung levels of alaga pala, no? So siguro kasi yung iba PDMJ, no, yung iba inisip lang yung challenge nila is yung resources or yung finances. Syempre papakain ka, may cost 'yan, 'di ba? So I think ang lesson doon is we can be creative naman no? Kung paano natin ipapakainin or i-treat yung mga members natin. Hindi naman kailangan palagi sa mga mamahaling restaurant, 'di ba? Pwede naman 'yan, tama, sa mga barbecuehan, ihaw-ihaw, masaya na yan, no? Ang purpose niyan is to build that relationship. Yung nagsispend time tayo, no, doon sa mga members natin. So, ang ganda, napakagaling, no? So, yun yung mga levels of alaga na sinasabi. At saka, ang ma-add ko lang dyan,
hindi ka talaga pwede magnegosyo na puro ka pag ganun. Dapat pag negosyo ka, ready ka sa una na puro muna pag ganun. So, sa totoo lang, may times nun iniiyakan ko na yan kasi, tapos ikaw din kasi ang magga-guide sa downline mo. Like, halimbawa, ang nasasanay na parang nung inimpisahan, dati naman naglalatag kayo ng bahay-bahay. Tapos, nung inimpisahan mo, pinagbigyan mo na magkape, parang this time, lagi na pa-coffee shop. So, oh my God, nakakaubos ng pera. Hindi pa man tayo kumikita, parang wala pa man income, paubos na yung resources. Tama. Pwede ka naman kasi maging honest sa downline mo, sa sitwasyon mo. Kasi nga naka-build ka na ng relationship, 'di ba? So you can be honest to your downline na nag-uumpisa pa lang tayo, baka pwede balik tayo sa dati, puntahan na lang natin sa bahay. Ngayon, kung wala ka talagang masyadong resources, then maximize kung ano yung available resources. Like sa mga downlines ko, ang ginawa namin dito, 'di ba sa Tacloban, sa Manila is centering, wala kang iibahin sa system. Kung ano ang system sa Manila, kinopya ko dito sa Tacloban. So centering pa din kami. Hindi sinanay ko sila na hindi bahay-bahay or hindi pakain sa labas. Ang sinanay ko sila, maximize, may sasakyan ka, dalhin mo na lang dito sa center natin. So, sanay sila na pag nagpalatag sila sa akin, hindi ako yung lalabas. Sila ang magdadala dito. Kasi pag dito, nandito yung result, andito yung bahay, resulta to ni iFern, andito yung 3 sasakyan. So, kung tutuusin, nakatipid na sila, ako yung bahala sa pasnak, ako pa yung mag-closing, ako pa yung magsasalita. Ang trabaho na lang talaga niya is magdala. So, isisistema mo siya. Ikaw nga ang mag-guide sa kanya kung ano yung gagawin. Hindi tayo yes downline. Hindi ka sunod ng sunod. It's because siya lang yung downline mo. Susundin mo na lahat ng gusto niya. Pag gusto niya, doon maglalatag, no. Ikaw dapat ang may hawak ng bola. Ikaw ang masusunod kung paano yung diskarte na easy and duplicable. Alam mo, mas easy ang naka-systematic. Like centering, mas easy kasi hindi ka nagsasalita. Tama? Mas easy kasi hindi ikaw ang nagpapakain. Oo, so kung ano yung available resources, yun yung i-maximize mo. Wala ka pang pampakain, hindi wag ka magpakain. Pwede, puntahan mo siya sa bahay. Tama? Doon mo siya ligawan. Kahit magdala ka ng pansit. Ganon, pero kailangan may gawin ka. And I have to tell you, be ready. Kailangan ka talaga maglabas. Hindi naman pwede. Dito sa amin, ibang levels, di ba? Katagalan, sinanay ko din yung mga leaders ko na pag nagdadala din sila ng pagkain. Nagpapatlak. Kasi, ganun eh, give and take din dapat, hindi ka puro pa ganun. Dapat ikaw din yung may binibigay sa negosyo mo. Take note, kung puro ka pa ganun, walang papasok. So, dapat pa ganun ka din sa negosyo mo. Kasi kung ganun ka, I mean, invested ka, nagbigay ka ng effort, nagbigay ka ng dasal, nag-alaga ka ng downline, nagpa-promo ka, or whatever na ginawa mo para lumabas ang pera. Lalabas ang pera kasi ganun ka. Yes, tama, no? Tama talaga. So, maganda yung sinabi ni PDMJ, no? Nagustuhan ko yung be honest with your downline. Marami kasi, no, sa network marketing industry, so syempre, pinopromote natin yung pagyaman, yung lifestyle. Minsan, parang nagpe-pretend na tayo na okay tayo, sobrang daming pera. Yun pala, no, na medyo dahil nga puro gastos, kinakapos na pala. So tama, no, if you have that healthy relationship, no, with your team, with your downlines, wala namang masama na sabihin, oy, wait lang, syempre, 'di ba? Nagpapalaki tayo ng negosyo, gumagastos tayo, i-dial down muna ulit natin yung gastos, 'di ba? Gawa tayo ng way na we can still do the business pero kumbaga cost cutting muna, 'di ba? So tama, no, I think honesty with your downlines is very important, no? Yung iba doon nahihirapan kasi gusto lagi pakain sa mga mahaling restaurant, pakain, 'di ba? Tapos hindi pa nga tumotodo yung income, which is yun yung nagpapahirap sa ibang mga members. Ay, PD, nakamute po yata kayo, PDMJ. Ay, huwag ka magbigay pagpilit, amoy ni downline. Ayun! Alam nila, sa totoo lang, alam nila. So, wag na. Mas okay lang, i-bridge mo na lang ng todo na nag-uumpisa pa lang tayo. Mas Eh, okay kung ganito. I-guide mo kung paano niya tamang gawin. Kasi hindi niya talaga alam. Hindi niya alam. Yan, tama, no? So, napakaganda. So, guys, again, no, hopefully nakapag-take notes kayo. Ako, sobrang dami ko natutunan ngayong umaga pa lang, di ba? Dito sa simpleng kwentuhan natin, ang daming mga bagong realization, no? Eh, siguro yung mga natutunan natin before, nare-refresh tayo. Kasi minsan sa journey natin, alam mo yun, minsan natutunan na natin siya,
Pero dahil nga nagbabago yung panahon, nagbabago yung resulta, minsan binabago natin yung approach. Pero tama minsan we have to go back, no? Doon sa nakasanayan natin. So, yung centering, no? Hindi lang naman yung centering is office, no? So, syempre, it's a big factor. Tama yung sinabi ni Upline MJ, part of the center is yung ano rin, no? Yung lugar kung nasaan yung grand upline, may kita agad yung resulta, di ba? Kumbaga, dadalhin mo pa lang yung guest, may kita na agad, no? Nakapark yung mga luxury car, di ba? Medyo maganda yung nangyari sa buhay. So, napakaganda, no? Napakaganda ng mga shinare ni PD. So, siguro kung merong mga questions, no, yung ating mga participants, pwede kayo mag-ask ng questions sa chat, no? I-type nyo rito para mabasa rin natin, para matanong natin siya. Magbasa lang ako ng mga ilang comments dito, PDMJ, Sabi dito ni Sir Boyet, no? Shout out pala, no? Si Sir Boyet de la Cruz, nasa Saudi siya ngayon. So, kumo-connect din siya sa ating iFern Bahrain, no? iFern Dubai, so Middle East siya. So, sabi galing, use available resources, minimize cost, and maximize results. O, di ba? Exciting ang growth natin dyan sa Middle East, no? Si RTI Claire Makusi, no? Galing talaga, PDMJ, nakaka-inspired ka talaga. Salamat. Si iFern Mini Lady April, no? Galing po PDMJ, congratulations sis. Thank you, daming learnings. Si Claire ulit, ganyan na ganyan din ang upline Gladys Corpus namin. Very caring sa mga downlines, very honest. Thank you talaga PDMJ. Ayan. And ang downlines mahilig sa pagkain ay pinalusog, hindi pinakusog. Pinalusog pala. Maganda, no? So tama, no? Alam mo, itong sinasabi ni Sir Boyet, ni Upline Boyet, is very true talaga. Yes. Di ba, the way to a man's heart is through his stomach. So, Yun. kaya ako, ang style ko talaga pakain dito sa, kasi halimbawa, centering. So, mas pupunta sila sa center pag inaaya sila ng kainan. Tama, no? Basta may Oh, pagkain, no? oo. So, pero mas okay na lang na nasa center kaysa nasa restaurant. Kasi mas mahal kung nasa restaurant. 'Di ba? Kung nasa center, actually, i-invite mo sila. Ako, mahilig ako magpatakam sa GC, magpipicture ako ng mga pagkain. Pupunta na sila. O, hindi para may Tama. pumunta. Tama, no? So talagang no, may power sa pakain, no? Power sa Yes. pakain. Oo. Magiging pinakusog ka pag pinalusog si downline. Tama. Oo. Ayan, no? Parang naalala ko, yan din yung yan. Siguro, no, sa mga babae, no? Yan yung skill ninyo sa keeping, no? Sa alaga ng tao. So, in terms of alaga, laging kaakibat niyan is pakain, no? Nakita ko nandyan si PD Loren kasi, mahilig din yan magpakain. So, gustong-gustong kinakain yung pinapakain niya, no? So, Raul ka. Naririnig kita. ay, narinig pala. Ayan. So tama, no? So yun, yung mga pakain natin, no? Maximize natin yan and building the relationship. Ayan, no? So inaantay ko lang baka may mag-question dito sa chat, no? So habang nag-aantay tayo ng mga pwedeng questions, no? Kung meron ka may iwan na no, na message sa mga, let's say, yung mga struggling sa panahon ngayon. Kasi hindi naman natin matatanggal, no? Kita naman talaga yung nangyayari ngayon sa ating business, no? We have ups and downs. So kumbaga ngayon we are in yung challenging phase, no, nung cycle ng ating negosyo. I believe naman pag nalagpasan natin yung challenging phase, packet ulit yan. So ano yung message mo, PDMJ, no, doon sa mga taong struggling at this time? Paano nila makukuha ulit yung kahit paano yung upward trajectory ng kanilang business ulit? Oo. Ang nakita ko while doing the business, hindi siya, ito yung pangarap, ganun. Walang ganun. So, ganun siya talaga. Hanggang ganun. So, yung struggles, yung challenges is part of the success. So, hindi siya dapat iniiwasan, ini-embrace siya. Part siya ng proseso. No? So, pero ang ano ko lang siguro, ang mindset ko dyan is focus ka, focus ka sa goal. Actually, hindi ka nga mali. Dapat growth mindset, hindi goal mindset. Kasi pag focus ka doon sa goal, I mean, pag goal ang nakikita mo tas hindi siya nangyayari, nasasaktan ka, nag-i-emote ka. Pero kung ang focus mo is growth mo muna, mabilis na mapuntahan yung goal.
Na ano mo, kasi kung growth ka after, then yung mga pagdadaanan mo, yung mga challenges, yung mga struggles na mai-encounter mo, parang dadali siya. Lagi kong tinatandaan yung sinasabi ni Ap Ali, ang pagiging mahirap nga daw is mahirap, ang pagiging mayaman ay hindi madali maging mahirap, hindi madali maging mayaman. So choose wisely, 'di ba? Pero ganito siya, pag tinanggap mo na hindi madali si Ifern, dun siya magiging madali. Na ano nyo, pag tinanggap mo na hindi madali si Ifern, doon siya magiging madali. So, yung struggles hindi iniiwasan, hinaharap, hindi hinihigaan, hindi iniiyakan, tinatayuan. Okay, kasi kaparte siya, hindi ka lalaki kung walang struggles. And ito siguro yung maaano ko, 'di ba, as Ifern, you become a leader and you have to lead by example. Lead by example. For you to become an example sa mga tao mo, follow first. So, ang first step, pag nag-uumpisa ka, follow. Actually, kahit PD ka na, follow pa din. Complete obedience pa din kay Sir Tom, kay Madam Kim. Follow. Sumunod ka ng sumunod. Sobrang dali sana mag-network kung lahat ng downline sumusunod. Sobrang dali lang talaga pag sumusunod ka. Kasi kung sumusunod ka, mas mabilis mong mai-embrace yung proseso, mas mabilis mong matututunan yung sinasabi ng upline mo, mas mabilis mo siyang gagawin at pag ginagawa mo na, natuto ka na. You learn. Pag natuto mo na, saka mo lang siya maituturo. Kaya siya nagiging lead by example. So 2 steps, follow, lead. Kasi pag sumunod ka, may maituturo kang tama. Yun. Yun sa akin. Ayan, ang ganda ng two-step process, no? Simple lang talaga, no? First, follow muna, no? So you can lead kasi doon tayo maraming matututunan. And tama talaga, no? Na hindi natin pwedeng iwasan yung struggle, eh. Di ba? Hindi natin pwedeng iwasan yung challenges. Kailangan natin embrace, tanggapin, no? Na okay lang yan. Di ba? Lahat naman ng gusto nating pagbabago sa buhay, mahirap sa umpisa, eh. Di ba? Medyo mahirap sa umpisa, magulo sa gitna, and then sobrang ganda, no? Once we reach the end. Pero syempre, yung end, ano yan, eh? Gumagalaw yan, eh, no? Yung journey natin. Pausog siya ng pausog. At saka, ma-add ko na lang din doon, yung struggles, actually, hindi ka natututo sa success, mas natututo ka sa pagkakamali mo, sa failures mo. No? Kaya Yeah. mas dapat nga siyang ini-embrace. Ganito lang lagi ang mantra ko dyan. May times like February, bumaba yung income, pero ang sinasabi ko, ang goal ko 1M. Tinamaan na namin 300 to 500. Instead of ang checking is sila, ang checking sa'yo. Tama? So, dapat ang tinatanong, saan ako nagkulang? Ano yung kulang sa activities ko? Bakit ganito yung naging income? Yung root cause analysis mo is ikaw, hindi sila. Tama? Tapos, yun ang tinatawag na growth mindset, hindi goal. Kasi basta, ganun dapat. Yung i-check mo yung sarili mo kung saan yung kulang. Saan yung Yeah. kulang sa ginawa mo. Tapos parang ganito kasi yan eh, si Lord naka-prepared na yung dreams mo, naka-prepared na yung mga pinagdasal mo. Siguro mauuna siya sa ask and you shall receive. Seek and you shall find. Hingin mo siya. Pag hiningi mo siya, prepare na ni Lord, mas maganda pa. Tama? Ngayon, ang lagi mong gagawin is dapat ipakita mo kay Lord na deserving ka doon sa prepare niya. So, ang tanong, deserving na ba ako? Baka kulang pa yung ginagawa ko, kaya hindi pa binibigay. Tama? Kasi minsan, ito na yung pangarap, prepared na ni Lord. Tapos, sasabihin mo, gusto ko mag-top D. Yun ang hiningi mo. Pero bukas, umulan lang, pag ganun ka. So, ang nalito, si Lord. Kasi, instead of mag-grind ka, patunayan mo kay Lord na deserve mo yung top D, natulog ka, na-reject ka, o gumanong ka, ikaw ang nakakalito. Kasi parang pupunta ka, o parang susulong ka o uurong. Instead na palapit ka na dun sa hiningi mo, ready na ni Lord, si Lord natlito sa'yo. Kasi yung action mo, hindi siya match dun sa hiningi mo eh. So you always prove kay Lord na deserving ka kasi mas maganda actually mas maganda yung prepare niya para sa'yo. Huwag mo siyang lituin. Sabayan mo yung prayer mo ng action. Tama, eh, no?
So maganda yung ano, no, pa-realization, no, patama ni PDMJ na dapat sarili mo lang, no, doon ka tumitingin kung ano yung mga areas of improvement, no. Huwag nating isisi or isilip sa ibang tao. Kasi totoo yung sinasabi nila, no, pag hindi kumikita, maraming nakikita. Di ba? Pag hindi ka kumikita sa negosyo, dahil mo nakikita ibang tao, yung downline mo ganto, upline mo kasi ganto, no? Dapat ang tinitingnan natin sarili natin, how can we improve? How can we grow? Di ba? So grabe, no? Ako sobra akong natuwa dito sa session na to, no? Honestly, no? Sobrang thank you sa oras sa PDMJ, sa mga shinare mong mga learning, no? Sa experience mo, and sa mga tips, no? Paano mag-alaga ng tao, how to grow the business, no? And I'm sure marami dito na enrich yung kanilang learning, no? Because of your sharing, di ba? So inabangan ko, walang nagpo-post ng mga questions dito sa chat. Meron ako dito mga fast talk questions. So, syempre, parang ano tayo, di ba? Sa mga talk show, may mga ganyan, mga fast talk, di ba? So, madali lang naman siya, no? Para pampahappy lang to, pampahappy. Okay. Simulan natin. Pag may questions kayo, guys, type nyo muna, ha? Wala pa kasing questions, kaya uunahan ko na ng mga fast talk, no? Okay, so ito, no? Una, beauty or brains? Brains. Mabilis na magpaganda ngayon. Ayun, Yayaman ka sa brains, charot. tama no? Basta nagamit mo brains mo, pwede mong Oo, gagawa na ng paraan yung ganda. At saka pa ang taong brainy, gumaganda. Hello. Tama, no? Ayan, inviting or keeping? Keeping. Mas keeping, no? Tama, no? Yun yung mas skill nyo. Upline or downline? Downline ang uunahin. Downline para kay PDMJ, no? Ito, no? Medyo challenging. Alam ko, nakikinig sila ngayon. Si Upline Marky or Upline Carly? Sino? Upline Marky or Upline Carly? Patay. Both. Mahal ko sila pareho. Pero Ayan. siyempre, may ano ako, up Carly. Ayan. Mini lady. Bias. Siyempre, may bias, no? Job Carly. O, ito rin, siyempre, no? Medyo challenging din to. Sir Tom or Madam Kim? Ayan, patay ka. Naka-live tayo. Agad patay. Pareho. Siguro Madam Kim na lang. Kasi pag si Madam Kim, yes, Madam Kim si Sir Tom eh. Ayan, Tama, di no? ba? Tama. Health or wealth? Sobrang healthy or sobrang yaman? Mayaman? Yaman. So, yaman pa rin, no? Ano mas pipiliin, no? Meron kang 10 active na members or 100 na part-timers? 10 na active. 10 na active. Ayan. So, yun lang naman, no? Yun lang. Ay, ito pala. Build fast or slow growth? Parang mahirap. Ha? Mahirap, no? Kasi iba, syempre, gusto mabilis, pak. Pero yung slow growth, consistent, over time, di ba? So, ano yung mas pipiliin mo, PD? Build fast, grow fast. Ayoko nung Build fast, grow fast. Kasi ang pag-grow, pinipili din eh. Dinidesisyonan eh. Pag gusto mo, slow yung growth, slow ka din. Slow mo aaralin. Slow mo gagawin. So, pwede naman, build fast, grow fast. Sabayan mo yung paglaki ng grupo mo sa laki nung aaralin at ititake mo na responsibility. Tama? Tama. Napakaganda. Ayan, no? So, yun lang naman yung mga fast talk questions. Ito, may question si Sir Boyet. Napakaganda. So, PDMJ, ano po ang next level plans mo? Actions to bring your iFern success to the next higher level. Ayan. Ang ganda ng tanong ni Sir Boyet. Ang nakita ko lang ngayon sa network ko is pag nagpe-presidential director ka na, kailangan talaga may service na to the whole iFern Nation. So ako, sanay talaga ako ng legwork, sanay ako ng mga activities, daily activities dito sa probinsya. So yung pagpunta sa Manila is a factor also. And it's also a good learning point for me kasi kagaya ng January, halos 3 weeks ako nang doon, February 3 weeks. So it's given na kulang ang tanim,
kulang yung activities ko dito sa probinsya where my network is, kaya apektado talaga yung income, bumaba yung February. Ano siya, ripple effect siya talaga. So, ang isa lang na realization ko, instead of malungkot ako dun sa pagbaba ng income, ang na-realize ko is kulang pa pala ako ng grow na leader. So, kasi focus ako sa build, baka nadidi-focus ako, hindi leader ang nabibuild ko. Yung paglaki ng grupo ang nangyayari. So ngayon, ang realization ko, ang action items ko talaga ngayon is ma-focus ko talaga na mag-build ang leaders para kung andun man ako sa Manila, 2 weeks man ako doon, 3 weeks man ako doon, the network is growing kasi naka-build ako ng leaders. Kaya ang ginagawa ko ngayon is more on packet-packet na yung mga I have leaders, ang ginagawa ko kasi is lagi kong ina-identify sino yung tao sa left, sino yung tao sa right. Tapos ina-identify ko, monthly ako nag-check sino yung mga tao diyan. Tapos pipili ako ng 15 na active. Pag nakapili ako ng 15 na active, i-identify ko sino diyan yung pang-leader, sino yung superstar. 15 active, 3 superstars. Para focus yung pagpapakit ko ng trabaho dun sa superstars. Kasi automatic, nakafocus ako dun sa 3 superstars, automatic yung 15 tinatamaan nung gagawin kong activities. Na ano mo? So, ang ginagawa ko ngayon is more on building leaders, focusing na kahit wala ako, they do the work, they lead. Kahit wala ako, sila yung nagpapa-meeting sa team nila, sila yung nagpapa-event, sila yung gumagawa nung ginagawa ko. So, yun ang focus ko po ngayon. Ayan, galing, no? Ayan, galing daw, sabi ni Sir Boyet, no? Creating leader sustains lasting growth. So, syempre, yan yung challenge sa atin, no, Sir Boyet. You're building the network sa Saudi, sa ibang bansa, no? So, eventually, I'm sure, no, you can grow your own set of leaders dyan, di ba? So, napakaganda. Ayan, it's almost 11:30 pala, no? And I'm sure very busy rin yung schedule, no, ni PDMJ. Sayang, kung pwede lang tayo magkwentuhan buong araw, ang dami natin napupulot ng mga learning. Pero sobrang thank you, no? Of course, kila shoutout din, no? Kila Upline Marky, Upline Carly, no? Na nagbigay din ng oras, no? And yung mga team Pinakusog, di ba? Congratulations, Pinakusog, Binusog, naging malusog, no? Talagang sa alaga ni PDMJ. Team Olympus, no, na nag-plug in, and all of the other teams, no, nakita ko nandiyan yung Andromeda, Plutus, Janus, no, Team Rockstars, no, and all of the other teams then under Team Pinakusog. So, sobrang, I think, no, sulit yung time natin today. May napulot tayong value from PDMJ, no, meron tayong nakuha mga learning. Pero as always, no, sinasabi natin yung mga learning na hindi naman natin ina-apply, no, or pina-practice, hindi rin natin siya, kumbaga nasasayang lang siya, di ba? Learning without application leads to frustration. So, kaysa ma-frustrate tayo, di ba? Ang dami natin natutunan ngayon, no? Practicein natin, gawin natin siya, apply natin siya, no? Lalo na in terms of alaga. Kasi baka meron kang downline, di ba? Na kulang lang sa pag-aalaga and then maging future leader mo. And then ako for me, ang malaking takeaway ko dito, yung mga napresentan mo na before. Hindi mo alam, baka sila pala maging future leader mo, future PDs under you, di ba? So, kaya pala talagang grabe, no? Gagayahin ko si Up Marky. Isang page, susulat yung pangalan niya yung tina-target kung hindi pa nag-join. Di ba? Para ma-attract mo talaga siya, no? So, ayan, no? Taga lang, may nag-chat. Baka may mga questions dito. Ayan, so mga nagpapasalamat lang, no, sa time na binigay ni Apshi MJ. So special, no? Special yung one page, di ba? So thank you so much, no? Siguro before we end, last word. So kung meron kang, let's say, top 3, no? Top 3 na talagang learning na tumatak sa iyo throughout your journey as a PD. Ano yung top 3 na yon? Ay, Apshi, nakamute ka yata ulit. Sorry, ayan. So, ang una siguro is embrace fast. Yun, take ownership. Yung dreams mo, hindi yan kay upline. Dream mo yan. So, ikaw talaga ang magtatrabaho niyan. Bonus lang si upline.
embrace fast, attend NDOs, attend RBAs, and ang learn is not only by plugging in, it is also by doing it. So embrace fast means after mo makapakinig ng RBA at saka NDO, gawin mo sa downline mo. Okay? Kasi doon ka maglo-learn. Tapos, ang next siguro is think long term. Think long term. Hindi ka pwede nagmamadali na 3 months lang, mayaman ka na. Wala pong ganun. Ang paglaki ng Pinakusog, it took 10 months siguro na tiyaga, alaga. Tama. Think long term. Dapat ang ano mo dito is sagad ka muna ng 5 years. Ganon ang mindset. Para hindi ka din na-frustrate. Ano pa ba? And focus on growth, automatically yung goal mo tatamaan. Yun yung ano ko. And if you focus on growth, then yung pangatlo ko pala mali. Kasi sinabi ko na yung kanina. Yung pangatlo ko is yung downline mo, ito strategy ko, wag mo siyang isipin na tutulungan mo siya. Ang iisipin mo siya, si downline mo ang magpapayaman sa'yo para positive. Pag nakikita mo siya, ay, ito yung magpapayaman sa akin. Hindi ito yung tutulungan ko. Kasi pag iniisip mo siya na ito yung tutulungan ko, ang word na tulong is very nakakapagod. Pero pag iniisip mo siya, papayamanin ko to. Ito ang magpapayaman sa akin. Excited ka lagi na natulungan siya, dear. So, yun yung tatlo. Yun yung tatlo pala. Ayun. So, I hope nakatulong and thank you so much. Yes, tama, no? Ganda nun, ha? Grabe, ang dami kong notes ngayon, no? For the first time, umabot ng 4 pages yung mga sinulat ko sa ating guest, no? Sa ating Saturday sharing, no? So, napakaganda nung think long term talaga, di ba? In this business, sabi nga natin, hindi lang siya get rich fast, no? It's get rich sure. So, yun yung gusto natin, no? Sure yung paglaki ng negosyo, paglaki ng income, di ba? And tama, no? Kesa mainis tayo sa downline natin kasi gusto nating tulungan, pero naiinis tayo kasi hindi sumusunod, di ba? Yung sinabi ni PDMJ, no? Mindset shift. Isipin natin, ito yung magpapayaman sa akin, di ba? Ito yung magpapalaki ng negosyo ko para hindi siya nakakapagod, di ba? Ang galing nun, ha? No? Yung mga naiinis sa downline, yan, ha? Baguhin natin yung Mahal na mahal mo na si downline mo ngayon. Mahal na mahal mo na siya, di ba? Wag natin silang awayin, unfriend, di ba? So, mahalin natin sila. So, parang yun yung kasabihan na no? Di ba sa corporate, may kasabihan na take care of the people who take care of your customers. So, yun yung meron kang negosyo na meron kang mga taong customer service, parang ganyan. So, in our business naman, parang you take care of the people na nagpapalaki ng negosyo mo, di ba? Take care of the people who grow your business. So, very important, ano? Ayan. So, yun lang siguro, no? Sakto. It's almost 11:30, 2 minutes na lang. So, siguro before we can end, no? Yung mga pwede mag-on ng camera para yung ating customary picture, di ba? Meron tayong picture taking, no? For our Saturday sharing, no? Ngayong umaga na to. Ayan. Uy, meron ako nakita mga nasa video, nasa iFern Hub, no? Ito si Upshit Chani, no? Parang nasa ano siya, hub ba yan? Ayan, kita ko ang iFern sa likod nila, no? Ayan. Ayun, thank you sa mga nag-on ng camera. 3 pages lang naman to, no? Ayun, no? Pogi ni Upline Marky, oh. Di ba? Ready to roll na. Ayan, yung mga pwede mag-heart react, no? Para maganda tingnan sa picture, no? Heart react. And then iFern sign tayo. Yan, thank you po sa mga nag-on ng camera. First page, teka lang, maximize ko lang, no, para maganda. Yan, 1, 2, 3. And then, second page. Yan, 1, 2, 3. And then, third page lang pala, no? Ayan, 1, 2, 3. Yan. Alright, so yun lang, no? Maraming salamat, no? Have a great weekend. Maximize natin yung weekend, no? Mid-month pa lang, guys, no? Bawi tayo ng March kasi nga kung Feb natin medyo nag-slow down siya. We still have half of the month to go. Sobrang haba pa ng March, no? So tuloy lang tayo, di ba? Keep enjoying, keep growing the business, no? Enjoy lang natin yung networking business natin. Okay? So yun lang po. Maraming salamat. Thank you again, PDMJ, Upline Efren, no? Upline Mark.
Marley. Thank you sa lahat. Thank you. Yeah. Thank you so God much. bless everyone. See you all